Sa ngalan ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hello mga kaderek, magandang hapon sa Pinas at magandang gabi sa aming sulok ng mundo. Claudis TV, aka Derek Ramsey. Ayan, mga kaderek, ito po yung kwarto ni Claudis TV. Ayan, mga kaderek, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay patungo sa Clark, Pampanga sa Royce Hotel. Tara, samahan niyo po. Bye-bye! Magandang hapon sa Pinas at magandang gabi o araw sa sulok ng mundo, at patuloy pa rin po tayo sa naputol po nating kwento sa No Limit Angeles sa 57 kabanata. Tingnan natin kung sino pagyaya ng asawa ni Hermana Puti. Dalhin mo kami sa nakita mo. Huwag pagpigil ni Hermana Puti habang hawak ang laylayan ng kamiseta ng kanyang asawa. Mamalasin ka at baka ikay madisgrasya pa. Ano kung nagbigtis siya? Problema na niya yon. Hindi mo ako mapipigilan. Gusto kong makita kung sino siya. Maaring hindi pa siya patay. Juan, pumunta ka ngayon sa munisipyo at ipaalam ang nangyari sa mga may kapangyarihan. Tinungo ng matandang lalaki ang bakuran, kasunod ang katulong na nagkubli sa bakuran o nagkukubli sa likuran. Ang ibang babae o ang ilang babae kasama si Hermana Puti ay sumunod sa kanila, na sa kabila ng takot ay nais pa rin niyang mag-usisa. Ayon po siya, wika ng katulong na napahinto at itinuro ang bangkay. Huminto sa malayo ang mga kababaihan at hinayaang magpatuloy na nag-iisa ang matandang lalaki. Isang katawan ang nakabitin sa isang sanga ng puno ng santol. Habang inuugoy ng hangin, tinitigan ng matandang lalaki ang bangkay na naninigas ang mga paa at braso. May mantsa ang damit at nakayukod ang ulo. Hindi natin dapat galawin ang bangkay hanggat hindi pa dumarating ang mga pulis. Malakas niyang sabi. Matagal na siyang patay. Dahan-dahang lumapit ang mga babae. Ipagdasal ba natin ang kanyang kaluluwa? Tanong ng isang dalaga na nakatingala sa bangkay. Estupida, para kang erehe. Pagsuway ni Hermana Puti. Hindi ba alam na ang winiga ni Padre Damaso, ang pagdarasal para sa isang isinumpa ay panukso na sa Diyos? Ang isang nagpakamatay ay siguradong isinumpa, kaya't hindi siya maaaring ilibing sa benditadong lupa. At idinugtong pa niya. Kinutuban na ako ang may mangyayaring masama sa lalaking iyan. Hindi ko matumbok kung saan siya nakatira, maging ang uri ng kanyang pamumuhay. Dalawang beses ko na siyang nakikitang nakipag-usap sa Sakristan Mayor, puna ng isang dalaga. Tiyak hindi para maumpisal o para magpamisa,
Dumating ang ilang pang kapitbahay at maya-maya pa marami na ang nakapaligid sa bangkay na umuugoy-ugoy pa rin. Kalahating oras ang lumipas nang dumating ang isang hepe, ang kalihim, munisipal at 2 pulis. Binaba nila ang bangkay at inilagay sa isang kamelya. Ang mga tao ay nagmamadaling mamatay. Hagik na wika ng kalihim, munisipal, habang kinukuha ang isang panulat na nakaipit sa kanyang tainga. Itinala niya ang salaysay ng katulong habang nalilito niya ito sa pagtatanong. Tinitigan niya ang utusan na may pagtatangkang paninilo, pagbabanta at paghihinala. Ipinaaako sa katulong ang mga pahayag na hindi nito sinabi sa pag-akala ng katulong na siya ay makukulong. Bumunghalit siya ng iyak at ipinagtapat na siya'y mamimitas ng bataw at itinuturong saksi si Teo. Samantala, isang magbubukid na nakasalakot at may malaking balat sa leeg ang nagmasid sa bangkay. Napansin niya ang bangkay na maputla na at may 2 kalmot at 2 galos. Walang dugo ang galos na likha ng lubid. Tiningnan ding mabuti ng magbubukid ang kamiseta at pantalon ng bangkay at napansin niyang puno ng alikabok at punit-punit ang mga ito. Subalit ang hindi na nakatawag pansin sa kanya ay ang ilang butil ng damong katutubo na nakakapit sa leeg ng kamiseta. "Ano ang tinitingnan mo riyan?" tanong ng kalihim munisipal sa magbubukid. Sinusubukan ko pong kilalanin siya, pautal-utal na sagot ng magbubukid, na tinatakpan ang mukha gamit ang kanyang salakot. Hindi ba narinig na isang nagngangalang Lucas? Natutulog ka ba nang nakatayo? Naghahalakhakan ang lahat at napahiyang magbubukid ay nakayukod na lumakad papalayo. "Saan ka pupunta?" pasigaw na tanong sa kanya ng asawa ni Herman na puti. "Hindi riyan ang daan, patungo iyan sa kubo ng namatay." Natutulog pa siya, insulto ng pulis munisipyo. "Kailangan natin siyang buhusan ng tubig upang magising." Ang usisero at usisera ay muling nagtawanan. Nilisan ng mabubukid ang puok at nagtungo sa simbahan. Ipinagtatanong niya sa sakristan o sa sakristiya ang sakristan mayor. Natutulog pa siya, pabulyaw na sagot sa kanya. "Hindi ba alam na nilusob ang kumbento kagabi? Maghihintay ako hanggang magising siya." Tinitigan siya ng masama na mga kawaksi ng simbahan na dapat lamang asahan sa mga tinatrato niya ng hindi mabuti. Natutulog sa isang silya na nasa madilim na sulok ang sakristan mayor. Nabulag ang isang mata. Nasa kanyang noo ang salamin niya sa mata na halos matabunan ng tila hindi pa nasusuklay niyang buhok. Ang payat at tumataas-taas baba niyang dibdib ay nakalitaw. Naupo ang magbubukid malapit sa sakristan mayor at tila handang maghintay sa paggising nito. Subalit nalaglag ang hawak na barya ng magbubukid. Sa tulong ng isang kandila, sinimulan niyang hanapin ito sa ilalim ng silya ng sakristan mayor. Napansin niya ang katulad ng mga butil ng damong katutubo sa pantalon at manggas ng kamiseta ng natutulog na lalaki. Nagising ang sakristan mayor, kinusot ang mga mata niya, hindi bulag, at pinagalitan ang magbubukid. "Nais ko pong magpamisa,"
wika ng magbubukid. Tapos na lahat ng pamisa ngayon, sagot ng sakristan mayor. Bukas na lamang kung nais mo, para ba iyan sa mga kaluluwa sa purgatorio? Hindi, Ginoo. Sagot ng magbubukid, sabay abot ng piso habang tinititigan ang mga mata ng kaharap na hindi bulag. Dugtong pa niya para sa taong malapit ng mamatay. At nilisan ng magbubukid ang sakristiya. Pinatay ko na sana siya kagabi. Bulong nagmagbubukid sa sarili habang hinahaltak ang marka niya sa leeg. At nang siya'y umunat ay nalantad ang muka at taas ni Elias. Ayan, mga kadirin, dito po natin tatapusin ang ika-57 kabanata ng Noli Me Tangere. Mga kaderek, maraming salamat po at sa patuloy niyo pong pagsama kay Claudius TV. Sana'y marami po kayong matutunan at mag-iingat po kayong lagi. I love you, Mama Chup Chup. Bye, have a great time.